Kung paano natin makokontrol yung bleeding. So, ipo-fold natin ulit ang bandage natin ng semi-broad cravat. Yan, semi-broad cravat. Yung pangalawang tupi natin. Dito, Clara. Ganito po kapag. Okay na? So, libawan, nasa kanan ng injury ng pasyente natin. So, yung isang dulo, yung isang tail, ipapahawak natin sa pasyente kung hindi naman injured at kaya niyang gumalaw. So, itatapat lang po sa may bandang kilikili yung dulo ng isang tails natin. Para saan po siya? Para po masukat natin kung kaya or bigyan ang bandage natin. Okay, next ang gagawin natin. So, yung hawak natin, ilalagay natin kung nasan yung injured shoulder. Lagay natin sa shoulder. Papunta dito sa may likod ng balikat. Pababa sa may kilikili ng pasyente. Okay? Dito pa lang, hinihila na natin para magkaroon ng pressure. Pabalik sa balikat na kung saan yung injury. So, ibuka natin yung bandage. Paano na ba ito? Yung gahanawan. Paano ito? Yung katulad kanina. O ano po? Tapos papunta sa likod. Ang tali po natin dito po sa may harapan. Tago pa rin yung tails. So yan po ang laceration on shoulder. Awat mo yan. Kasi pag sa ilalim ng Pilipino, Lalabas yung pari ka. Adi ka dito. Yan, sa balikat po siya, no? So, para makakatulong po ito para makontrol yung bleeding. Ito, saan pa ito pwedeng gamitin? Pwede po ito gamitin dito sa may hips. Dito naman yun, pag ano naman po, bababa naman ng legs. sa baba. Pwede naman siya sa hips. Kung pwede siya sa balikat, pwede siya sa hips. Hips. Sa hips naman. Papakita lang po namin. Nasa bewang na. Nasa bewang. Hawakan ko. Yan. So yan, yung ginawa natin sa balikat, pwede rin natin gawin dito. Diba? Okay, switch partner.